Good morning, tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 15 March 2024. Nandito tayo sa aklat ng Awit, chapter 106. Ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Awit chapter 106 verse 1. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ito na laging tapat kailanman. Pakisabayan ako ng basa guys, para pare-pare tayo dito matuto. Awit chapter 106 verse 2. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Verse 3. Ang dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Verse 4. Tulungan mo ako kapag ang bayan may iyong nagunita, sa pagliligtas mo ang aba mong lingkod, isama mo sana. Verse 5, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Awit chapter 106 verse 6, nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang, ang aming ginawa'y tunay na di tama, pawang kasamaan. Verse 7, ang magulang namin nang nasa Ehipto di nagpahalaga sa kahangahangang mga ginawa mo, kanilang nakita. Ni hindi pinansin ang iyong pag-ibig, pagkos ang ginawa sa dagat na pulay, nilabanan ka pa. Awit chapter 106 verse 8, sa kabila nito gaya ng pangako, siya ay iniligtas upang ipadama na ang pangako'y dakilat malakas. Verse 9, nang siya mag-utos ang dagat na pula ay natuyong bigla, sila'y itinawid na ang dian. Sa Red Sea pala sila tumawid. Oh, may Red Sea pa kaya ngayon dyan na yung tinatawiran nila? Ulitin ko ha. Awit chapter 106 verse 9, nang siya'y mag-utos ang dagat na pula ay natuyong bigla, sila'y itinawid na ang dinaanan ay tuyo ng lupa. Verse 10, sila'y iniligtas sa pagpapahirap ng mga kaaway, iniligtas sila sa kapangyarihan at lakas ng kalaban. I think guys, kung gagawa ng paraan, matutuyo talaga ang dagat. Naalala nyo yung yung katulad ng San Juanico Bridge, yung iba pang mga tulay katulad dito mula Hong Kong hanggang Macau, yung mga bridge na ganyang kalalayo, I think pinapatuyo muna nila yung dagat bago nilagyan ng mga poste. Siguro katulad din ito yan, tingnan mo. Verse 9. Pero ito kasi kay Father God ito na na miracle. Nang siya mag-utos ang dagat na pula ay natuyong bigla, sila itinawid na ng dinaanan ay tuyo ng lupa. Verse 10, sila iniligtas sa pagpapahirap ng mga kaaway, iniligtas sila sa kapangyarihan at lakas ng kalaban. Verse 11, yaong nagsihabol pawang nangalunod sa gitna ng dagat, lahat sa kanila'y nilulo ng tubig, walang nakaligtas. Verse 12, nang ito'y nakita niyang mga lingkod, mo na bayang hinirang, sila naniwala sa iyong pangako at nagpuring tunay. Ang ganda lang ng nila, no? Mayroon silang Red Sea, mayroon silang Black Sea, mayroon tayo, lang tayo, natural lang na dagat eh. Blue Sea yung sa atin. Di ba pagka, na, malalim-lalim na. Okay. Hindi, white pa rin yun eh. Yung sa kanila, mayroon silang Red Sea talaga. Ulitin ko nga, verse 11, yaong nagsihabol, pawang nangalunod sa gitna ng dagat, lahat sa kanila'y nilulun ng tubig, walang nakaligtas. Verse 12, nang ito'y nakita niyong mga lingkod mo na bayang hinirang, sila'y naniwala sa iyong pangako at nagpuring tunay. Verse 13, parang ningas kugon ang lahat ng ito'y, kaagad nilimot sariling palangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Verse 14, habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod, sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Verse 15,
Ang hiniling nila hindi itinanggi kanilang nakamit, ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Verse 16, sila ay nagselos kay Moises habang nasa ilang at kay Aaron, ang banal na lingkod na si Yahweh ang humirang. Verse 17, sa ginawang ito, nagalit ang Diyos, bumuka ang lupa, si Datan, Abiram, pati Sambahayay natabo ng bigla. Verse 18, sa kalagitnaan nila'y itong Diyos lumikha ng sunog at ang masasamang kasamahan nila ay kanyang tinupok. Sabi dun sa inyo guys, malupit si Father God pag nagalit eh. Tingnan mo, puro kamatayan yan. Verse 19, sa may bundok ng Sinai doon ay naghagis niyong gintong guya. Matapos mahugis ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Yun yung pagbaba ni Moises galing sa bundok. Ito yung first niyang pag-akyat sa bundok. Kaya nabasag yung unang tablet eh. Yung unang kautosan. Kasi nga, nagalit si Moises. Kasi naman, nung nawala siya 40 days and 40 nights, naghahanap yung mga kasamahan niya. Bakit saan si Moises? Tapos yun, ginawa ni Aaron, siguro nakulitan na, humingi na mga ginto. Ayun, nagiging guya yung ginto. Hugis guya, yun ang sinamba nila. Si Father God. Hindi na si Father God ang sinamba. Okay, verse 20, ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka, na ang kinakain ay damong sariwa. Verse 21, kanilang nilimot ang Diyos na si Yahweh, ang tagapagligtas, ang kanyang ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Verse 22, sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala, sa dagat na pula, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Verse 23, kaya nga tinatanong ko eh, talaga bang may nakakita na kay Father God? Parang si Moises lang yata, kasi di ba takot ang mga tao? Anong boses pa lang ni Father God takot, tas kaya hindi sila nakakalapit, so si Moises lang talaga. Verse 22, ulitin ko guys, sa lupang iyon, ang ginawa niya tunay na himala, sa dagat na pula, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Kaya ko nasasabi to, nabasa na kasi natin to eh. Kumbaga sa guys, parang nirepeat na lang ng awit. Nabasa na natin yan doon sa mga unang aklat ng yung nauna nating binasa. Okay. Ulitin ko ulit. Verse 21, akit tayo sa verse 21. Kanilang nilimot ang Diyos na si Yahweh, ang tagapagligtas, ang kanyang ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Verse 22, sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala, sa dagat na pula, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Verse 23, ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka, agad na dumulog kay Yahweh, si Moises, namagitan siya at hindi natuloy yung kapasyahan na lipulin sila. Ang pangako ni Father God dati, hindi nalilipulin ang tao sa flooding. Last na yung kay Noe. Pero ito naman, sa ibang paraan naman yan, nililipulin yung mga nagkakasala. So, lilipulin pa rin guys. Hindi nga lang sa flooding. Kasi di ba nangako na siya kay Noe dati na hindi na sa flooding gagawin. Okay, verse 23. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka, agad na dumulog kay Yahweh sa Moises na magitan siya at hindi natuloy yung kapasyahan na lipulin sila. Verse 24. Ang lupang pangarap na ipinag-ako'y kusang tinanggihan dahilan sa sila'y hindi naniwala sa pangakong tipan. Verse 25. Sa loob ng tolda ay nagrereklamo at puro paangal at hindi nila alam nyo guys, maswerte tayo ngayon kasi yung mga bahay natin puro bato na, mga, kumbaga sa yung shelter natin hindi nakatulad sa panahon nila na tolda lang guys. Pero nabubuhay sila sa yung kanilang tirahan is tolda lang, kaya nga sila nakakalakad kung saan-saan, di ba? Kasi, parang yung tent, di ba, kahit saan pwede mong dalhin. Ganun lang ang bahay nila nung araw. Tingnan mo, verse 25. Sa loob ng tulda ay nagrereklamo at puro paangal at hindi nila pinakinggan tinig ni Yahweh. Kaya swerte pa rin tayo ngayon. Kasi bahay natin medyo maganda na kung ikumpara sa kanila nung araw.
Pero yung kay Solomon, no, ang ganda ng description na ng church, tsaka yung kaharian. Ulitin ko ulit, verse 25, sa loob ng tulda ay nagrereklamo at puro paangal at hindi nila pinakinggan tinig ni Yahweh Diyos na banal. Verse 26, sa ginawang iyon, nagalit ang Diyos, siya ay sumumpang sila'y lilipulin, mamamatay sa gitna ng ilang. Verse 27, sila ikakalat dadalhin sa bansa niyong mga hintil. Sa lugar na iyon, mamamatay sila sa pagkaalipin. Verse 28, sila nakiisang si Baal ng Beor ay doon sumamba. Ang mga pagkain na handog sa patay ay ang pagkain nila. Huwag kayong kumain ng guys, ng pagkain na hinandog na sa patay. Ang mga pagkain na handog sa patay ang pagkain nila. Verse 29, sa inasal nila'y nagalit si Yahweh, naging pasya ito. Dinalhan ng peste, pawang nagkamatay ang maraming tao. Verse 30, sa galit ni Phinehas, kaya alam na natin guys na flag talaga ang ni Father God sa mga tao para mamatay. Tingnan niyo yung verse 29. Sa inasal nila ay nagalit si Yahweh, naging pasya ito, dinalhan ng peste, pawang nagkamatay ang maraming tao. Verse 30, sa galit ni Phinehas, taong nagkasala ay kanyang pinatay. Kung kaya nahinto ang salot na iyon na nananalakay. Verse 31, magmula nga noon at magpakailanman, di malilimutan ang ginawang ito'y di na malilimot nitong kanyang bayan. Verse 32, at itong si Yahweh kanilang ginalit sa bukal Meriba, nalagay sa gipit itong si Moises dahil sa kanila. Verse 33, sa ginawa nila ay lubhang nasaktan ang kanyang damdamin, dahas ng salitang nagmula sa bibig ay hindi napigil. Verse 34, di nila nilipol ang lahat ng taong naroon sa Kanaan, bagamat ito iniutos ni Yahweh na dapat gampanan. Verse 35, sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisamas at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Verse 36, ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran, sa ginawang ito sila ang nagkamit ng kaparusahan. Verse 37, kaya ipagbawal nyo na kung mayroon kayong ipagbawal nyo na dyan sa lugar nyo kung mayroon kayong nakikitang Diyos-Diyosan na sumamba. Kasi yan ang pinakaayaw ni Father God sa kanila. Verse 36, ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran, sa ginawang ito sila ang nagkamit ng kaparusahan. Verse 37, pati anak nilang babae at lalaki inihaing lobo sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay ginawang handog. Awit chapter 106 verse 38, ang pinatay nila'y mga batang musmus, batang walang malay para ipanghandog sa Diyos-Diyosan ng lupang Kanaan. Kaya't ang lupain sa ginawa nila'y pawang nadungisan. Ayan naman to, parang kulto na yung nila, bakit kailangan, yung bang mga ibang sumamba sa guys, Diyos-Diyosan, parang kulto na yan, bakit may bibigay yung anak mo, bakit mo susumugin at ialay mo, diba? Ay. Verse 38, ang pinatay nila ay mga batang musmus, batang walang malay para ipanghandog sa Diyos-Diyosan ng lupang Kanaan, kaya't ang lupain sa ginawa nila ay pawang nadungisan. Verse 39, ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa sa Diyos na si Yahweh, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Verse 40, kaya naman muli si Yahweh nagalit sa mga hinirang siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Verse 41, sa bansang kaaway, itong bayan niya'y ipinaubaya, sila ay nasakop at ang mga hintil ay siyang namahala. Verse 42, inalipin sila at minahirapan ng mga kaaway, pinasuko sila at ipinailalim sa kapangyarihan. Verse 43, hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila, naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Verse 44, gayon man, hindi rin tinitiis ng Diyos kapag nananambitan, dinirinig niya sa taglay na hirap kinahabagan. Verse 45, dinirinig sila at inaalala kanyang kasunduan, na habag siya dahil sa wagas niyang pagmamahal. Verse 46, maging ang sumakop sa mga hinirang ay nangahabag din, sapagkat si Yahweh ang siyang nag-utos na iyon ang gawin. Verse 47, iligtas mo kami, O Yahweh, aming Diyos, Panginoon namin, saan man naroon ang mga anak mo ay muling tipunin upang ang ngalan mo ay pasalamat at aming dakilain. Verse 48, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, purihin siya ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng tao ay magsabing Amen, purihin si Yahweh.
Kaya hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.